Okay, so hello everyone. For this part, we will demonstrate now how to use the OpenACC with your C++ code. But before we start, need muna natin i-make sure na yung GPU natin no, is uh, in 0% so that we can see yung spikes ng paggamit natin ng acceleration no, dun sa code natin or pag nagpa-parallel na siya. So, first is go to your NVIDIA control panel. Ayan. And then, make sure to select the integrated graphics no, sa UI ninyo so that it will not consume or it will not use the GPU. So, punta kayo sa 3D settings uh, and then program. So, make sure to use integrated graphics. No? Ayan. Sa global settings, you can change this one to your integrated graphics. Like this one. No? And then, go to other option. So, dito, sinelect ko yung Optimus since para hindi sure magamit si NVIDIA. Kasi pag nag-auto-select ka, baka magamit din niya to. And then, save lang natin. Dito, no, I'm using CPU din. Ayan, nandiyan si NVIDIA na. So, CPU ang gamit ko. Then, dito, nakita nyo naka-disable na yung NVIDIA. So, do that one to make sure na hindi mag-run si GPU. Minsan, kahit gawin nyo siya, makikita niya may spikes pa rin, no? Another one is to go to your settings and then go to system and then display. Tapos, move down kayo. Click nyo, I think nandito siya sa graphics, no? Then, lalabas yung mga apps na gumagamit ng graphics. So, example natin si OBS Studio, ito. No? So, click nyo yan. And then, piliin nyo yung integrated graphics nyo. So, for me, I'm using Radeon. Kaya siya yung integrated graphics ko. No? And, the other application, kanya itong browser ko, meron siya acceleration eh. So, nilipat ko rin siya sa integrated graphics. No? So, another way is to go to your app mismo. So, si OBS, pag binuksan nyo to, meron siyang output no, na settings. You can change it na gamitin nyo din yung integrated para hindi magalaw si NVIDIA, yung video card natin. So, kung nakita nyo ito si Valorant, no, di siya running, no? So, make sure to off yung other games ninyo when you're doing this one so that walang magte-take ng GPU usage, no? Ayan, 0% lang siya throughout. Ayan. So, when you're already done with those, no, we can now proceed. So, just go to our Microsoft Store. Buksan natin yung natin, WSL. Loading lang. So, let's wait sa kanya. Then, wala tayo sa Ubuntu. Then, open natin ang ating Ubuntu. Ayan. So, nandito na tayo. Let's wait na mag-load siya. And then, let's clear out. Tapos, clear niya siya para walang makikita, para malinis yung screen. And then, check natin ulit kung ba siya, path pa rin na maayos sa environment. So, okay, detected siya. NV C++ version. And detected siya. So, we can actually do the coding na here, no? So, make sure, if hindi ito yung nakikita ninyo, kindly watch yung installation part, yung first part, no? How to install the HPC, no? SDK to your Windows. And so, pag nandito na tayo, let's go to the directory natin sa Windows para
if nahirapan kayo gamitin yung terminal or itong command prompt encoding, pwede ka sa notepad mag-edit ng codes ninyo. So, cd, ano muna natin, ls, para makita natin. So, cd dot dot, then ls ulit. So, basically, yung ano natin, drive C, nasa mnt na folder. So, let's go to that directory, mnt, then ls, no, yan, then cd ka dun sa drive C, and then ls ulit. Then, punta tayo sa users. Sa pangalan ng username, diretso ka na, then desktop. Yan. Tapos meron ako ditong folder, itong HPC demo. No. Actually, may bago akong ginawa for this one, ls tayo. Itong NVIDIA HPC SDK. Ito yung GitHub repo. So, dito ako magko-code so that I can commit yung changes and makita nyo siya sa GitHub natin. SDK. Then, ls. Ayan. Yung readme lang laman yan eh. So, clear na natin siya. Okay. So, if you go to your folder, actually makikita nyo yun. Folder, repo, and then ito siya, nandito yun, ito yun. So you can right click here, create ng file, tapos mag-code na diretso. So, but to make it feel na nag-code tayo sa ating terminal, so dito lang ako gagawa, so yung command is vim, and then this is the HPC code demo .cpp, or mahaba HPC demo na lang .cpp. Ayan. So mag-open itong window na to, and kung napansin nyo, nag-create na siya ng file dito. So, press nyo lang yung I to insert, at I think you can type now. Ayan, insert na. Press I to insert, then we can start coding. Include IO stream, then we need to use the time, so include ko na agad dito si Chrono, yung ating direct yung library for time, then using namespace std, then int main, tapos return 0 dito. Ayan. So let's start. What we want here to do is to create a program that will just add numbers, So gawa tayo ng malaking array with a large amount of elements, tapos initialize lang natin, tapos mag-add lang tayo ng data, then kukunin lang natin yung sum nun. So declare tayo dito ng int, sabi natin a is the array, then gawin natin 4 million yung laman. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 million. Then let's initialize everything sa 0. Yan. So C++, pag ginawa mo to, automatic 0 na lahat yan. And then we want to create a program that will sum the pairs, So yung adjacent na data yung magkatabing isa-sum niya. So paint tayo to explain that one. Yan. So for example, meron kang arrays, ito. So kunyari marami pang laman yan. Ganyan natin siya, Ayan. So gagawin natin, mag-sum lang tayo ng pair. Basically, we will create a new array that will hold yung sum ng pair. So ito yung original array natin. Ito yung sum ng mga pair,
So, kung may values to, basically, we combine them, no? We add them, tapos assign natin siya dito, isa-isa. No? So, ayan. Itong dalawa naman, combine nyo, assign siya dito. Then, itong dalawa, combines, assign siya dito. So, basically, we will have an output of a new array na half yung size niya ng A. Kasi, di ba, sum of pairs. So, compare lahat yon divided by 2 lang at the end. No? So, yun yung gagawin natin here. So, gawa tayo ng int ng sum ng mga pair. And then, 2 million lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi nga, ano sila, kalahati lang naman. Then, initialize natin again to 0. And to check whether tama yung nakuha nating sum, yung pinaka grand total lang lahat, gawa tayo ng integer na mag-handle niyan. So, int sum na lang, no? So, this will hold the ground truth. Ito yung ground truth natin. So, yung mag-hold na total of A. Ayan. Equal 0. Ayan. And then, here, we initialize our, so, initialize natin, initialize A, no? Lagyan natin siya ng value. So, for, ayan, int I equals 0, then I is less than, no, 4 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, I plus plus. Then, gawa tayo ng dito inside, no, initialize na natin. A na index I is equals to I lang. Yan lang gawin natin. And then, yung sum, siyempre, ito yung ground truth natin to check kung correct ba nangyayari. I-add na din natin. So, tinototal na niya. Total of all values A. Ayan. So, since 0 to, ano lang to, so, equal na 0 to less than 4 million pala, no? So, ano na siya? Tawag dito. Kung natin na plus 1, no? Lagyan natin ng plus 1 yung ito na part. Para 1 siya mag-start. Ayan. So, basically, ang summation siya ng 1 to n. So, yung sum will hold the summation, no? Ng 1 to n. Ayan na siya. So, basically, ang formula nito sa math, if you want to check, n is equals to n plus 1 over 2. No? So, kung 5 siya, no, kunyari, 5, n is equals to 5, kunyari lang to demonstrate lang. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. And, so, pag tinotal mo yan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, no? Ayan. So, 16 siya, diba? So, getting the formula, so, magiging 5 times 5 plus 1 is 6, diba? So, this will become 30, no, over 2 is 15. No, check ulit natin. 5 plus 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lang pala. No, 15 lang naman to. Ayan. So, yun yung total ng 1 to 5 and we get the same here. So, yun lang ginagawa niya basically. Ayan. Ito yung ginagawa niya. So, going back, so, dapat yung sum, kung 5 lang to, 1 to 15 lang. Sige. Then, let's create a loop that will perform na yung sum of pairs, no? So, commentan natin, sum of pairs. Ito na yung for loop na yun, no? So, for int I is equals to 0. So, I is less than, since, di-divide mo lang to, 2 million na lang to,
diba? Then I plus plus. I plus plus. Tapos sa loob niyan, dito na yung sum of pair. So basically, we need to get yung sa every iteration, no, i-group natin siya. So first, ito munang dalawa. Sa next iteration, itong dalawa. Ay, mali. Dito tayo sa taas. Itong dalawa, and then itong dalawa, then itong dalawa. So, independent siya to each other. Yung mga pairs na yan, independent. So, itong pair, hindi siya, wala siyang pakialam sa pair dito, then sa pair dito, and so on and so forth. So, to do that, ang formula natin, so, sum pair, di ba? Index I equals to A, no? Index I times 2, and then plus A, no? Index I times 2 plus 1. Ayan. So, yan yung ginagawa niya. I-ano natin para plus space. So, if you're going to simulate yan, kung ito yung index ng array mo, diba? 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So, kung I mo is equals to 0, so, I times 2 is 0. So, yung unang A mo, so, I times 2 is, which will give you 0. No? Then, next is yung pangalawa, so, I times 2 plus 1, no, will give you 0 plus 1, 1. So, I is equal to 0. So, pag yung I mo naging 1 na, so, ano natin? So, 1, diretso ka na, 1 times 2. So, will give you 2, diba? So, 1 times 2 plus 1 will give you 3. Yan, nakita nyo. So, if you check here, tsaka here, no? Sa first iteration, itong dalawa yung magma-merge or mag-add. Sa next iteration, ito ng dalawa. So, sa next iteration, ito naman dalawa. And so on so forth. So, independent sila, no? Ayan. Ayan, basically, ito na yan. Ito lang yung ginagawa ng code natin. Nasaan na yung, ayan, cursor ko. So, gawa tayo ng int sum2, no? Itong sum2 will just handle for checking lang sum pairs. So, tingnan natin kung yung pag inad natin to lahat, dapat mag-same siya dun sa ground truth natin. Okay. Gagawin natin ito, mag-for loop lang tayo. So, for ulit, int I is equals to 0. I is less than 2 million. 3, 4, 5, 6. Ayan. And then, I plus plus. Tapos, so dito, yung sum2 natin plus equals sum pair I plus equals. Ayan. And then, after that, display lang natin, no? So, see out natin na yung ground sum or initial sum natin equals yan yung sum, and then pwede mag-end L, no, or diretso lang natin dot na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tapos result sum ng pairs, no, sum of pairs, sum 2. Ayan. Yung total sum ng mga pairs, no. Ito ground sum natin, no. Yung pinaka total ng lahat. Kasi ito total ng pairs. So basically, ang ginawa lang natin i-add. So dapat same sila sa dito, no. Ayan. So end na yan. And then to save, no, type escape, no. Click mo yung escape key.
Ayan, press yung escape and then colon, then X. Ayan, tas enter. Ayan. As you can see, pag nag-ls tayo, nandyan na siya. And kung nakita yung directory, ito na rin siya. If i-open natin to with notepad, ayan din siya, no? Okay. So, let's compile. So, to compile this one, gamitin natin yung ginawa natin last time. Buksan ko lang yung reference natin. So, this one. Punta tayo sa baba. So, this is normal program. So, basically, ito yung gagamitin natin. Yung normal na compiling, no? So, nv c++, no? Then yung file name, hpc_demo.cpp, no? Then, ang output file natin is para mabilis i-type, demo. So, I'll name this one. This is the normal lang. So, demo_normal lang siya. Yeah. Okay, chromo. Mali tayo na, no? .chrono. So, vim, edit muna natin. hpc_demo.cpp. Tapos, mali yung ano natin dito. Chrono kasi. Chrono. So, di pa natin ginagamit yung time, no? Insert. Then, ayan. Tapos, escape lang ulit. Tapos, colon. Tapos, X. Ayan. Then, clear natin. Tapos, compile. Okay. So, walang problem. So, check nyo sa folder. Dapat may .exe na dyan. Ito. So, since we're running under Linux, no? Hindi siya .exe, nakalimutan ko. So, to run this one, / tapos yung demo, normal yung output file natin. Okay, segmentation core dump. Or baliktad. /dat. Oh, tama naman na /. And I think masyadong malaki yung 2 million. I-edit nga natin siya. Okay. So, 400,000 na lang. 400,000. 1, 2, 3, 4, 5. Bawasan natin siya. So, this is demo lang naman. So, dapat pwede yan. Okay na siguro yan. Then, compile ulit natin. Tapos, i-run na natin siya. Ayan. So, I think, nag-negative, no? Masyado atang malaki yung value, no? So, try natin mag-big int kaya tayo sa para malaki yung kaya niya. Clear muna natin lahat. Clear. Tapos vim ulit tayo. Here, change natin sa 300 lang. 300,000. Kung 300,000 to 1,000. 150,000. To 300,000 lang. Then 1, 2, 3, 150,000. Tapos ito 150 na rin. Okay, escape colon X. Then compile ulit natin siya. Tapos run natin. Yan. So okay, hindi kaya ng int, no? Actually, pwede mag-big int para mas malaki yung value. Pero for this demo, i-maintain na lang natin na integer lang tayo. Okay. So, next is get the time. Kukunin natin yung time ng code natin. So,
And nakita niya tama naman, no? Same sila ng output. Ayan. So, walang race condition dun sa code natin. Meaning, we were able to perform the computation without accessing the same resources, you know. So, i-clear lang ulit natin to. Okay. Clear. No? Then, edit ulit natin ang ating code. So, maglagay na tayo ng time. And, itong part na to, kung saan, ito, nung sum of pairs, itong part na to, ito lang yung lalagyan natin ng, pwedeng ito lang yung lagyan natin ng chrono, no? If you want, diba? Kasi ito lang naman yung, ipaparallel natin, no? So, ito lang yung lagyan natin ng time. So, let's insert, no? And then, dito sa taas, declare tayo ng auto, start, is equals to std, chrono. And then, gamit tayo ng high resolution clock. High resolution clock. And then, now. Same din sa baba, no? After, ay mali, ba't tayo dito naglalagay? Mali, dito tayo sa baba. Yung part na gusto natin i-parallel, which is this one. Sum of pairs. Auto is start, no? Is equals to std chrono. And then, high resolution clock. High resolution clock. Now. Yan. Then, after niya mag-perform, kunin natin yung end time. So, end is equals to std chrono. No? Tapos, high resolution clock. Now. Ayan. And then, we need to perform yung i-ano natin siya, no? Ma-minus natin. So, ma-minus natin siya. Kunin natin yung duration dito. So, auto duration, no, is equals to end, no, minus start. Ayan. And then, dito natin i-output yung time. So, before yan, si-out tayo ng dito, yung time na lang na execution, no? So, let's put it in nanoseconds muna, no? So, convert muna natin. Dito, auto, no? Duration, nanoseconds is equal to std chrono, no? Tapos, i-cast natin siya, duration cast. So, std chrono, tapos nanoseconds. std chrono nanoseconds. Then, lagyan lang natin dito yung duration. Semicolon. Ayan. So, ikakas lang natin siya. Then, ito yung output natin dito. So, cout, yung duration in nanoseconds. Tapos, lagyan lang natin ng space, tapos nanoseconds. Then, note lang natin, this is yung normal. Ayan. So, 1, 2, 3, normal approach. No? 1, 2, 3. Yan na yung sum dito. So, ayan. Then,
and L tayo dito. So, escape, colon, then X. Tapos compile ulit natin siya. Okay. May error tayo sa ang part yan. See out. O, sige. Clear. Ay, huwag natin clear. Kasi edit natin yan. So, see out. Duration, NS, semicolon, semicolon. Nakalimutan natin tawagin yan dot count. Yan. So, time duration, dot count, yan, normal. So, tuloy-tuloy lang dito. No. Tapos, and L. Escape, colon, X. Then, compile. Ayan. Tapos, run na natin siya. Demo, normal. Ayan. So, meron tayong this time in nanoseconds and then normal, no? So, then yung sum natin sa dulo. Sum, and then sum of pairs. Gawin kong lagyan lang natin ng nanoseconds. So, time allotted, NS, para alam natin nanoseconds siya. Okay. Normal, and then sum of pairs, 1, 2, 3 na lang. Okay, I think that's it. Ito na siya. Then, demo, ayan. So, ayan yung duration natin. So, run ulit natin. So, naglalaro yung time natin, nakita nyo. Naglalaro siya dyan. Ayan, so meron kang 200 nanoseconds almost to 300 nanoseconds. Okay. So, that's the normal of implementation. And kung makikita nyo, hindi gumagalaw yung GPU dito. No? Ayan, tingnan natin. And nakita nyo, walang spike yung GPU. Kasi, hindi pa siya nakaparallel. No? Hindi pa natin tinatawag yung part na magka-parallel tayo. Okay. So, i-clear lang natin. So, tingnan ko kung git status kagana dito. Okay, gumagana yung git, no? So, actually, gawa tayo ng branch na normal, no? So, git check out branch. May git branch and then normal. So, ang binago lang natin, wait lang. So, git pull muna ako kung may changes online. Okay, so git status. Update that will be committed. Okay, no. So, i-push ko na tong code sa branch na normal para makita niya code. So, git branch, tapos name niya is normal, no? Normal. Yan. So, pag gusto mo makita yung git branch, and makita yun, nasa main tayo, no? So, git check out normal, doon ko ipupush tong ano. Yan. Switch to normal, no? Okay. So, git status. Ayan. Suggest net stage for commit. Okay lang. So, git add dot, then git commit -m, tapos normal implementation.
Okay. So, I need to add my username now. So, git config global. Kasi nasa ano tayo, WSL eh. So, user that name tapos okay, try natin mag-commit. Okay. So, hindi niya balik na tayo sa Windows, no? Dito lang ako magko-commit ng files. Ayan. Dito tayo para mabilis. Show more git bash, no? Ayan. Nasa normal na ako pala. Git status. Kasi ko-commit na lang naman. Natin to commit. Git branch. No? Nasa normal tayo. So, git push, no? The branch na upstream branch. Git push, yan. Set upstream origin normal. Upstream origin normal. Upstream origin normal. Oops. Ano to? Git. Nasaan na yung issue kong command? Git push set upstream origin normal. Set upstream. Sobrang tayo ng dash, no? Ayan. So, dapat makikita nito sa repo pag binuksan natin yung dito. So, dapat mag-reflect dito yung branch na yon. So, nandito yung normal na branch, yung demo. And, ayan yung code nakita nyo. Then, click nyo yan. Click nyo itong code. Tapos, ayan siya. Kung ano na sa demo ko, yun dapat makikita nyo dito. So, tapos na tayo sa normal implementation. Let's go back to our code, no? Ayan, balik tayo dito. Ang next is we want to apply this one. Implementing acceleration na. No? So, dito, you need to monitor your GPU, no? Para makita nyo na nagkakaroon nga ng spikes, no? Lagyan mo na, hiwalay mo natin yung git dyan. No? Nagkakaroon siya ng spikes, no? When we're calling our program. Ayan. I-edit ulit natin siya. So, vim demo, no? hpc demo.cpp demo.cpp. Yan. So, balik tayo sa code natin. Yung part where we perform the sum of pairs, ito yung part na pwede mag-parallel, no? Kasi, di ba, as mentioned earlier, di ba, hindi naman sila dependent to each other, no? By pair silang nagsasum. So, basically, they can run on their own. Ito, mag-run ng hiwalay. Ito, yung another pair mag-run ng hiwalay, to do the summation or to get the sum. So, with that, ito yung ipaparallel natin. So, yung first parallel approach is letting the kernel do its work. No? So, balik tayo dito. Baba tayo. So, sa compiling, we have here the compiling with OpenACC. So, itong approach na to, itong acceleration na to, will make use of the kernel itself. So, bahala si compiler at si OpenACC kung paano niya i-accelerate yung code natin or i-optimize, no? So, hahayaan lang natin siya, tapos siya na ibahala. With that, balik tayo sa code. Yung part ng code na gusto mo i-parallel, so you need to identify that one in your code. No?
kung ano yung dapat lang ipaparallel mo. And then, tatawagin na natin yung directives na pragma. So, dito, so we just need to call the pragma, no, directive. So, pragma ACC kernels. Yan. Then, automatic here, si compiler na ang bahala, no, kung paano niya to ipaparallel itong loop na to, no. So, para hindi nakakalito, tanggalin ko na tong comments, no. And then, dito ko lang siya ilagay. Sum of pairs. Ayan. Ayan. So, ito yung ipapragma natin. So, and then, save lang natin to. No? And then, colon x. Ayan. So, before natin siya i-run, tawagin muna natin yung normal, no? Yung demo underscore normal kanina. And as you can see, yan yung time natin, no? Diyan siya naglalaro. Ito yung nanoseconds niya. Let's now compile it using yung with acceleration. So to do that, you need to change yung compiling command natin with this one. Ito yung gagawin natin. So, punta tayo dito and then NV C++, no? And then minus acceleration is equals to host. So, bahala na yung itong machine with the compiler how to improve it, no? And then yung hpc demo.cpp, tapos output file natin, no, demo with ACC, no? Open ACC na to. Ayan. Actually, kernel lang to. So, basically, demo kernel na lang. So, kumbaga yung speed nito, no, based lang sa tawag dito, kernel, no, optimization, no. So, demo normal is normal code, then demo kernel output is the tawag dito, applying acceleration using the kernels lang. So, enter natin yan, no? And then, ls tayo. Makita nyo, nandito yung demo kernel natin, no? So, let's run this one, no? So, that slash and then demo using kernel acceleration. Okay, no? So, tingnan natin yung GPU kung umaandar, no? Nag-change ba? And let natin. Okay. Di natin binago yung code, no? So, demo normal is only giving us this one. Then, yung demo kernel natin is mas mataas, no? Ay, hindi, mas maliit. Nakita nyo? Ito, 300,000. Ito, 40,000 na lang, no? Na-improve, pero nakalimutan natin palitan to. Edit natin ulit yan sa Vim, no? Vim hpc demo .cpp. Dapat hindi na normal yung nakalagay doon. Nakalimutan natin, no? Okay, punta tayo dito. Dapat kernel na, no? Okay. Yung normal natin pala also works as sequential yun, no? Yung normal is also the sequential approach natin. So, escape, :x. Ayan. And then, clear natin. Kasi compile ulit natin tong sa kernel, no? Ayan. Then, run natin yung normal ulit. Demo underscore normal. Normal. Ayan. So, run natin 3 beses. So, makikita natin na yan, 300,000 yung nanoseconds niya. And then, equal naman yung sum, no? Ayan. So, walang race condition yung code natin.
Then, let's run yung demo kernel na accelerated using kernel. Try natin 3 beses. And then, as you can see, no, mas bumilis siya, di ba? No, from 300 naging 40 lang. No, 300,000 to 40,000. You see the improvements, no, ang bilis niya. Yan. Pero kung napansin nyo, hindi nag-i-spike yung GPU, no. Ayan. No, tingnan mo, hindi siya nag-i-spike. So, meaning, yung kernel, it was able to optimize yung code natin, no, with the available resources na meron. So, basically, sa host lang siya gumagana, no? Hindi pa talaga sa GPU. Okay. So, clear natin yan. And then, I'll commit this part. Commit natin yan sa Git. No? Create tayo ng bagong branch. Nasaan na yung bash natin? Ito. Okay. So, clear ba to? Okay. Ayan. So, Git branch kernel. So, acceleration to kernel tong branch na to. Okay. So, para tingnan natin sila, Git branch. Yun. No? Let's move to kernel. So, Git check out. Lipat tayo ng branch. Kernel. Okay. Then, Git status. Ayan. Then, git add natin lahat. So, warning in the okay. Untrack files. Okay. Git modify. Okay. So, git commit slash message acceleration sing open acc kernel. Okay, git push. So, upstream kernel. So, set upstream origin kernel. Ayan. Okay, may mali na naman ba sa ano? Set kasi ba't C, no? Okay, set upstream. Set upstream. Ano ba yan? Mali-mali spelling natin. Okay, no? So, git status. Then, let's go to our git dito. Refresh natin. Akyat tayo. Ayan. May kernel na. So, dapat pagpunta tayo ng kernel. Okay. No, na doon yung demo na normal na tawag doon, compiled, tsaka yung demo kernel na compiled. And then, pag click natin to, dapat it should able to reflect yung changes natin. Yan, no? So, andito yung softwares. Ito na yung kernels natin. And then, that's it. Okay. So, let's go back to our code, no? Balik tayo sa main. And, nag-ano yung image, no? Hindi yan nalulod agad. Mabagal ang net, no? Okay. So, next is we will use the GPU na sa part na to. So, using GPU. So, to use the GPU, let's open our code again. But before that, let's check yung GPU ID natin. Okay. So, nakita nyo ito. Ayan. So, ito yung GPU ID. Ito yung ID nito, which we will be needing later on sa compiling. And then, NVIDIA .SMI. So, no running processes. Yeah. GPU usage, wala. No, 0%. Okay. Yan. Dapat
ganito yung state ng ano ninyo, GPU. Para makita natin kung naililipat ba talaga sa GPU yung process natin. So, clear natin. And then, vim, demo, HPC demo. Okay, nakakreate siya ng file. Sorry. Escape, x. Okay. Kulang tayo ng .cpp. No, kulang ng .cpp. Okay. .cp. Okay. Insert. So, here, we will issue the command pragma. Pragma na yung gagamitin natin. Pag gusto niyo pala i-check, no, nakalimutan ko earlier sabihin, yung other pragma commands nandito, no, dito sa ano na to, documentation. Ayan. Makikita nyo dito yung iba't ibang pragma directives, no, na pwede natin gamitin. And we will not be able to use everything kasi here, but you can explore this one. Sa demo dito magagamit, pero on your own, you can explore and then use it, no, sa mga code ninyo. So, balik tayo dito. So, this one again, you just tell the kernel na ikaw na bahala mag-optimize, no? And then, i-optimize na lang niya. Ngayon, we will tell the kernel what to optimize and kung saan siya i-optimize, no? Yan. So, to do that, ang pragma na tatawagin natin dito, no? Pragma, ang i-call natin is yung parallel, no? ACC parallel. Yan. With this pragma, we will be able to say na this part is what you need to parallelize, no? Yan, dyan siya. Parallelize, yan. So, kailangan natin siya enclose sa scope. Ito lang yung gusto natin, eh. Yan, i-scope natin yan. Dito. So, ano natin, enter na para maganda yung spacing. Ayan. So, ito yung part na gusto natin i-parallel. And, since tayo nag-mention kung ano yung ipaparallel, no, we will be calling the pragma loop, no? Pragma loop. No, pragma ACC loop. And let's make it independent. Okay. So, ano ibig sabihin na ito? Yung loop na to, since going back dun sa logic natin dito, di ba independent sila? Di naman, yung data nito, hindi naman determine sa previous niya, no? So, this one is computed independently from this pair to this pair, no? Independent sila. Yan. Independent tong pair. So, basically, pag nag-run tayo sa natin, parallel, pwede niyang tawagin, meron tayong mga parallel model. And then, this, may level sila. So, merong gang, may worker, tsaka may vector, no? Ayan. So, yung gang, parang group blocks of ano sila, mga, sabihin natin, memory, or ano, na pwede mo ipasa doon, no? So, pwedeng, kung meron kang 4 gangs dito, no? Etong isa dito siya pupunta, no? Etong isa dito pupunta. Ayan, gangs yung tawag nila, no? Gang, ayan. So, yun yung nangyayari doon, independent. So, basically, kahit naka-loop siya, pwedeng sabay na siya ililipat at i-process kasi by pairs naman siya ginagawa, di ba? Ayan. So, since gagamit na tayo ng GPU dito, we need to add yung pragma for copying data to GPU. Ililipat natin sa GPU yung data, tas doon siya ipaprocess, no? So, parallel siya. Pragma, distributed na rin, no? Ayan. So, yung mga geng na sinabi ko, sila yung parang distributed na gumagawa sabay-sabay. Ayan. So, pragma ACC data copy.
No? Kailangan natin ipasa yung data natin na papuntang GPU. Ang ipapasa natin si A, di ba? Kasi nasa kanya yung data na kailangan natin i-add, no? Tapos, di ba? Dito siya, NCA, di ba? Tapos si Sampere, kasi silang dalawa yung nag-run dyan. So, si Sampere, silang dalawa yung kailangan natin ipasa, no, sa GPU. Okay. And then, need natin yan i-enclose. So, curly brace natin yan lahat dito. Yan. So, if you want to follow yung tab, so let's do it dito. Yan. Okay. So, yeah, ito na yung ano natin, no? Na we want to parallel this part. Then with that, we need to move the data to our GPU kasi nga we will be using it later on pag nag-compile tayo. And since tayo nag-declare what to parallel, we need to declare what to do. So, ito yung loop, no? Mas independent sila. Then, update natin yung output. Baka makalimutan na naman natin. So, for this one, acceleration using GPU na to, no? So, from kernel or host to GPU. I-GPU ko na lang, no? So, ayan. ACC GPU na siya. Okay, or video card, no? Okay, so, I think okay na to. Escape. Then, colon X. Yan. So, clear. Then, compile na natin. To compile, balik tayo dun sa ano, para ito, makita nyo. Kailangan natin yung so, tapos na tayo sa normal. Then, ang next natin is yung host or kernel version. And then, this one is GPU acceleration. So, nakalimutan ko yung GPU ID, no? Accel info. Ayan. CC89. Ayan. Kailangan natin yan. So, NVC++ and then dash ACC acceleration. Then, using GPU. Then, GPU equals ayan, nandito yan. Ayan, GPU equals then CC89 yung GPU natin. Then, yung file name. So, file name natin is the HPC demo.cpp. Then, ang output file natin, it's demo underscore GPU. We're running under GPU naman. Yan. So, okay, let's see. Compile pa lang naman to, no? Enter natin. Okay, may error tayo sa Pragma ACC loop. Suppress warning. The independent loop parallelism with no parallelism level is set to sequential when interviewing the routine, no? So, check natin yan. So, Pragma ACC parallel, tapos Pragma ACC loop independent inside. Then, Pragma ACC data in. I think warning message lang yun. Try nga natin basahin ulit. So, sabi niya dito, line 25 ng kanina, the independent loop parallelism with no parallelism level is set to, okay, warning lang siya, no? Warning lang. Di siya error, no? Ibig sabihin niya, balikan natin yung code natin. Pag kinol mo daw to without scoping it under ACC parallel, mag-execute siya ng sequential or yung normal style natin. Ayan. So, sino? So, parallel na lang to. Diba kanina kernel ang gamit natin? Kernel optimization. So, yung mas magandang term to is yung parallel na. Parallel. Yeah, so this is using the GPU part. Okay. Since we're dealing with parallel naman eh. Yeah.
So, kayo na OpenACC, which uses the kernel. And then, ito, uses the parallel na GPU. So, escape, :x. Compile na lang ulit natin para sure na updated. Okay. And then, let's clear. Run muna natin si normal, no? So, demo normal 3 beses. So, it's playing with 300,000 nanosecond. Then, si demo na OpenACC, which is implemented in the kernel, no? Yan. Yan. From 300, naging 40 lang, no? Then, ito na. Let's see, no? Kung okay ba yung sa GPU natin, which is ano nga ulit ko nun? Nakalimutan ko. GPU nilagay natin. Dapat parallel, no? Dapat parallel na lang. So, to make it, i-parallel na lang natin to. Para, ayan, no? So, clear natin ulit. Then, i-remove na lang natin yan. Remove demo underscore GPU. Ayan. Yung remove is delete, no? RM. Ayan. So, okay na yan. Clear ulit. Clear. So, ayan na. So, demo normal 3 beses. Then, demo kernel 3 beses. Then, demo parallel. So, tingnan tayo sa GPU, no? Ayan, no? So, i-call natin yan. Tingnan natin kung aangat. Nakita nyo? Umangat nag 1%, no? So, make sure na naka-zero siya kasi kung maraming process nangyayari, yung 1% na yun might not be enough, no, para mapansin siya. Ayan. So, tingnan nyo, ang taas niya, di ba? Ang taas. Bakit kaya? No? Run ulit natin. 3 beses. Okay. Ang taas niya compared dun sa dalawa, no? So, ano kayo nangyari dito? No? So, to explain this one, yung sum niya 0, no? So, may nakalimutan tayong idagdag, no? So, yung sum niya 0 kasi kinapi natin yung data, no? Gawa na tayo ng dito lang sa baba, kaya naman yan. Explain natin yan ng explain natin yan. Yan. Okay. Let's zoom tayo ulit. Punta tayo dito. So, we have here our CPU. Diba? CPU. And then we have here the GPU. So, when we did the parallel part, no? Kinapi natin yung data papunta sa GPU, no? So, yung A tsaka yung sum pairs natin na variable, pumunta sila dito. Tapos dito sila nag-process, no? Ayan. So, yung copying na to, kaya ayun, ang taas ng nanoseconds, no? Took time, no? So, yung mabagal yung memory ko, no? Mabagal yung transfer. So, ang tagal nila bago nakarating dito. Diba? So, yung time it takes to transfer the memory from CPU to GPU adds to your, syempre, kasama yun sa ginagawa natin. And, although, sobrang bilis ng GPU, syempre, dahil meron tayong memory copying, no? Nakakadagdag pa din yun. And yung ginagawa kasi nating example, sobrang simple ng mathematical equation na ginagawa natin. So, hindi na pa natin ma-appreciate, no, yung
nagparallel siya, no? Bumilis talaga siya. Pero given na meron kayong large amount of data, nag-big data processing kayo, and then you're running other computation that more complex and tawag doon, complicated, no, and needs more uh, operation, no, floating point operation, maganda na yun sa GPU, no. Yan. So bakit zero naman yung simulation result natin, no, after nung yung total ng sample zero? Kasi nga napunta sa yung sum pairs nandito sa loob ng GPU. So nawalan siya ng laman na kinapi mo, di ba? Napunta siya dito. So kailangan natin siya ibalik sa CPU para makakuha ulit natin yung total niya. Ayan. So to do that, gawin na natin dito. I-code natin siya, no? Vim. Saan na yung Vim? Yan. Okay. So, before we edit that one, isipin nyo, bakit hindi rin natin ilagay yung part na kumukuha ng total, no, sa GPU, di ba? Ilagay na rin natin siya. I-parallel natin. So, ang problem dito is that dependent yung operation natin sa previous data, no? So, kung ito yung array mo, di ba? So, kinukuha mo siya, ito, kailangan mo para makuha yung total net, sum nila, tapos yung sum nila isasama mo dito, sum nila isasama mo dito, sum nila isasama mo dito, sum nila isasama mo dito. So, itong part na to, mahirap siya i-parallel since independent ka dun sa previous data. Unlike nung itong kaninang sum of pairs natin, di ba? Yung magkatabi lang yung kailangan mo. So, wala ka nang pakailangan. Basically, pag na-isolate mo sila, you can perform yung sum, no? Yun. So, yun yung isa. Balik tayo dito. Tanggalin na natin yung ibalik natin siya, no? Ayan. So, basically, punta lang kayo dito, no? Punta lang kayo dito. Ayan. So, after natin i-copy in sa GPU, no? I-copy out natin. So, copy out si sum pair. Yan lang naman kailangan natin sum pair. Kasi diba after ng loop na to, ito total natin yung laman ni sum pair, no? So, kaya kahit siya lang kunin mo. Hindi naman na natin gagamitin si A, no? Pero if ever kailangan mo din si A, copy out mo na lang din siya, no? Okay. Pero actually may laman naman si A dito, no? Since na-input naman siya here. Ang sum pair lang yung computation na lipat sa GPU. So, kaya after mag-run nito, nasa GPU yung results. So, wala sa CPU. Kaya 0 yung nakuha natin. Okay, so let's save this one. Clear natin yan. And then, let's compile it again. Okay, warning. Okay, then let's run, no? So, dapat may output na tayo dito. Demo parallel. Yun, no? Yung nakita nyo, no? Bumalik na yung data. No? Bumalik na siya. And nakita nyo may spike doon na maliit. Ilagay natin yan dyan. Ibaba ko to. Iganyan ko na lang to. Hindi kasi makita yung time, no? Dito kasi yung graph ayun yung graph para makita nyo. Yan, dito na lang to. Or lilitan ko to konti. Ayan. So, call ulit natin. Ayan, nakita nyo. Nag-i-spike siya. Yun yung copy, nakita nyo nag-spike. Tsaka yung operation. Ayan. Pero, ang laki nung nasa copy natin. Ayan, nakita nyo nag-i-spike siya. Ayan, no? So, minsan sobrang bilis niya. So, siguro hindi niya ina-expect na part siya ng 1%, no? Kaya 0 pa din, no? Pero kanina napakita natin, di ba, na nag 1% siya, no? So, try lang natin, no? Ayan, 5%, 4%,
Yan. Ayan, nakita niya, umaangat siya. So, pero yung time natin, no, to balik tayo, i-clear ulit natin siya. No, and then, demo ulit natin. Ayan. So, umaangat siya. And, nasa 2 million. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 million. Ayan. So, demo normal, tawagin natin 3 beses. Demo kernel, tawagin natin 3 beses. Then, demo parallel, tawagin natin ng 3 beses. Parallel. 1, 2, 3. Ayan. So, although medyo mabagal sa 3, what we want to show here is that we can transfer computation from CPU going to GPU and perform it. Nagkataon lang is that na yung copying time, no, natin is mas mabagal, no, kasi binabalik pa niya kaysa dun sa parang overall structure ng program natin, na kasi ang simple lang kasi nung ginagawa. So parang simple lang ginagawa mo pero gumamit ka pa niyan. Ayan. Kasi demo lang naman to, no. So if you're going to use a large amount of data, you'll see, no, na mas maganda yung parallel, mas mabilis siya compared sa sequential or the normal approach, no. Okay. I think I'll end here na demonstration. Igigit natin yan, no? Git natin yan. So, git branch. Ano to? Parallel. Okay. Then, git branch. Pakita natin mga names, no? Then, git checkout. Parallel. And then, git add lahat. Ayan. Git status. Then, git commit. GPU. Okay, so enter natin to. And then git push. Set upstream origin parallel. Okay, that's it, no? Let's refresh our ayan, no? Itong ano kasi sa main to dapat parang pag nag-pull request ka, magre-reflect sa main branch mo yung changes, no? So parallel tayo. Okay, so ayan na siya. Diba? No? Okay. You can clone this one. If parang gusto niyo i-try na, parang hindi na ika-copy paste diretso. Okay. So you can do a git clone here para
So you can do a git clone here, no? Para sa kernel. Anong commit ko? Actually, okay, maganda naman yung messages, no? So, parang di nyo na to pindot-pindutin isa-isa, no? Pwede nyo ito i-clone diretso, no? So, copy nyo lang to. Ayan. And then, punta tayo sa bash natin. Tapos, clear. cd dot dot. cd dot dot. cd dot dot. Ayan, nasa desktop ako. Gawa tayo ng directory bago. mkdir. Sabi natin, clone repo. Kuklone natin yung ano. Gawa natin ng folder na clone na lang. Ayan. So, pasok tayo dyan, cd sa clone folder natin. Ayan, para nakahiwalay, no? And then here, clear muna natin. So, git clone. Alam ko lumalabas din dito yung command pag di nyo alam. GitHub siya. Ayun, no? Git repo clone. Tama ba? GitHub CLI. HTTPS. Actually, git clone. Tapos ito lang pwede na yan. Punta tayo dito. So, nasa Windows tayo, dir. No? So, walang laman. Pag nag-cd dot kayo, tapos dir. Ayan, makita yung laman ng desktop ko. No? So, clear. cd clone ulit tayo. dir, walang laman. So, git clone. And then, paste lang natin yung okay, but may dapat clear lang, diba? Paste. Yan, no? So, enter mo yan. Yan, so magkakulong lang yan. Download lang niya. So, check na natin kung working yung pinagpupush ko na sa GitHub. Mamaya pala hindi gumagana, no? So, dir ko ulit. Nakita nyo na dyan yung folder, no? Pasok tayo dyan. NVIDIA-HPC.SDK -SDK. Yan, dir. Yan, si readme, no? So, nakita nyo dyan yung branch. Nagpakita. So, git branch. Yun, no? Makikita nyo yung main. So, check natin kung ano mga branches na kuha niya. Ayun, andyan, no? Yan. So, kasi ano to eh, parang ikaw to, so parang fresh sa'yo. Ito yung main mo, ganun. So, punta tayo ng kernel. Ayan. So, ito yung main, which is yung original, normal file. Sa kernel tayo pumunta. So, git checkout kernel. Yun, no? Tapos, dir tayo. Dapat nandyan si normal, tsaka si kernel. O, diba? Galing. Pag chinik nyo sa folder nyo yan, no, desktop, clone, ito, ayan, no? Mag-iba-iba yan, pakita ko sa inyo. So, pag nag-check out ka ulit sa main, so git check out main, yun, no? Nawala, diba? Galing niya. Kahit i-shutdown mo yan, nandyan yung mga lumang files mo, no? Git check out yung dulo natin parallel. O, diba? Nag-show yung ano. Yeah, ganyan yung git, no? Very useful siya. Okay. So, I think the demo ends here, no? And good luck, no, in using the HPC SDK.